Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Mga pulis na isinasangkot sa illegal drug hold binasahan na ng sakdal. Sumalang na ngayong araw sa pagbasa ng sakdal sa 29 na pulis na isinasangkot sa 2022 drug hold. Ito ay sa kabila ng paghahain ng kani-kanilang mga mosyon ng mga pulis na isinasangkot sa kaso. Ang abogado ni Police Master Sergeant Rodolfo Mayo ay naghain ng motion to quash sa sala ni Presiding Judge Danilo Leyva ng Manila RTC Branch 175. Sinabi ng kanyang abogado, biktima lamang si Mayo at hindi dapat siya ang kinakasuhan ng ma-recover umano ang mga droga, hindi naman nakuha ito sa kanya ng personal. Samantala, hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling ni Mayo na siya ay ilipat ng kulungan mula Metro Manila District City Jail patungong PNP Custodial Center. Kanina, naghain ng not guilty plea ang 29 na pulis na idinadawit sa 6.7 billion pesos na drug hold na nangyari noong 2022, itinakda ang muling pagdinig sa kaso sa February 14 para sa pre-trial. Sa iba pang balita, mga miyembro ng 4P sa Davao City, sumailalim sa voters' education. Isinailalim sa Voter Education and Automated Counting Machine Demonstration, ang mahigit 500 miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program sa Barangay 23C Davao City noong Sabado, January 25. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng karagdagang kaalaman ng mga partisipante sa bagong counting machine na gagamitin sa darating na midterm election sa Mayo. Kabilang sa itinuro sa mga benepisyaryo ang tamang paraan sa pagboto, at ang mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng eleksyon para maiwasan ang violation sa batas na may kaugnayan sa eleksyon. Pinangunahan ng naturang aktibidad ng Commission on Elections 11 at Department of Social Welfare and Development 11 na parte ng nationwide roadshow ng COMELEC para palakasin ang kaalaman ng mga botante. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition.